Mga B-Days, magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, napakatindi po ito kong paratang mga kabida po ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban ho dito sa International Criminal Court po. Ito po ay may kaugnayan po mga kabida sa naging desisyon po nila na ibasura po ito hong interim release plea ng dating pangulo mga kabida po. Tila nagbago na raw yung pamamaraan daw ng International Criminal Court sa pagkuha po ng ebidensya po mga kabida. Okay? Sa halip po na magkaroon po ng masusing investigasyon, tila ang kanila hong ginagawa po mga kabida nagre-rely na lang po sa mga balita, news clippings o di kaya dun ho sa mga tao na posibleng meron pong kinikilingan po mga kabida. Kaya yun yung naging desisyon po nila na ibasura yung interim release plea ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto, basahin ko lang po itong article po ng Ampalita ngayon mga kabida. Investigative journalism na ba ang ebidensya nila? Ito yung tanong po mga kabida ni Attorney Roque. Okay? Ito ang tanong ni former presidential spokesperson Harry Roque matapos ibasura ng International Criminal Court or ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isang matalim na komento na kumu-question sa umano'y kalidad ng ebidensyang tinanggap ng ICC. Ayon kay Roque, tila hindi na raw aktual na investigasyon ang basihan ng korte kundi mga ulat ng media. Okay? Ito yung sinabi po ni Attorney Roque po mga kabida, Kung tinatanggap na ng ICC ang mga news report bilang ebidensya, lumalabas na pinalitan na ng investigative journalism ang totoong investigasyon. Sa ganitong pangyayari, baka dapat mag-subscribe na lang sila sa lahat ng diaryo at tapusin na ang usapin. Ayan, ito. If the ICC is now admitting news report as evidence, then apparently investigative journalism has replaced actual investigation. And this rate, the courtroom might as well subscribe to every newspaper and call it a day. Ayan, matapang na pinuna ni Roque ang umano'y pagdepende ng ICC sa media accounts, bagay na anyay naglalagay sa proseso sa alanganin at nagpapakita raw ng kakulangan ng direktang ebidensya mula sa kanilang sariling investigasyon. Ang pahayag ni Roque ay kasunod ng desisyon ng ICC Appeals Chamber na panatilihin si dating Pangulong Duterte sa detensyon batay umano sa panganib na siya ay flight risk at ang patuloy na influensya niya sa politika sa Pilipinas. Ikinabahala ng dating tagapagsalita na ang korte na may pinakamataas na international jurisdiction ay umaasa na lamang sa secondary sources na maaaring may pagkiling imbes na solidong dokumento at testimonya. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte habang nagpapatuloy ang proseso sa The Hague at patuloy ding lumalakas ang mga boses na bumabatikos sa paraan ng paghawak ng ICC sa kaso. Ayan. So, yun po, napakatindi nga yung kanyang paratang po, mga kabida sa International Criminal Court. Kumbagang labas po dito mga kabida na hindi na po nagre-rely sa kanilang investigasyon ito pong ICC, kundi sa mga news accounts na lang, mga kabida, na sinasabi pong si Pangulong Duterte po mga kabida hanggang ngayon, influensado pa rin sa larangan po ng politika, tapos sa flight risk, may mga posibilidad na baka tatakas ito, kasi yun yung account news account mga kabida. At yung sources po ng mga news outlet, yung mga tao po na may kinikilingan, mga kabida, katulad na lang po dito ho sa panig po ng prosecution, sa panig po ng mga pamilya po ng biktima, mga kabida, sa mga abogado po nila, So yun yung lumalabas ngayon na ang Pangulo o ang dating Pangulo po ay influensyado pa rin at ito po ay
mahirap po pagbigyan doon ho sa kanyang interim release at baka naman po yung sinasabi ho nilang tatakas po ang dating Pangulo, baka posible po yun. Ano? Mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung mga news clippings, ano? Yung mga sources mula sa labas na nagpapakita ko ng pagkiling po makabida, ano? In favor doon ho sa mga biktima, ano? Ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung nakakabahala po, ano, sabi po ni Attorney Roque, kasi po dapat ang ICC magsasagawa po ng kanilang investigasyon. Okay, hindi ho dapat nagre-rely sa kahit sino, kahit anong panig po, ano, mga kabida, whether sa depensa or sa prosecution, ano. Kasi po ang lumalabas daw ngayon kung ano yung finifeed at nakaabot po at tinanggap po ng ICC, yun na yung pinaniniwalaan po, ano, mga kabida. Hindi man lang kinukonsidera po ng ICC yung kanyang katandaan, ano, yung kanyang sakit, mga kabida, ano. May mga pangyayari daw in the past, ano, na pinagbigyan po ng International Criminal Court. Ito pong kanila hong detainee, ano, mga kabida, na makapag-apply for interim release. At eventually, in-approve yung kanila hong interim release, ano, mga kabida. Bakit dito ho kay Pangulong Duterte, ayaw ho nila, ano, mga kabida. Kasi po, ang sagot po dyan, mga kabida, ito hong si Pangulong Duterte, parang ano na to kumbaga, last case na po ito ng International Criminal Court. Kasi po, after this, irrelevant na po ito hong International Criminal Court. Wala na pong hinahawakang kaso daw, ano, mga kabida. Okay? Para lang po magkakaroon po sila ng relevancy po sa ngayon, dapat mananatili ho si Digong dyan po sa International Criminal Court Detention Cell. Otherwise, wala nang pumapansin. Pag wala na pong pumapansin po mga kabida, yung suporta mula sa mga member states, ano, baka naman pumabawasan po yon, ano? Kasi irrelevant na po yung International Criminal Court, ano po, mga kabida. So yun daw yung rason kung bakit kahit na po walang basihan, ano, yung International Criminal Court para lang po mananatili ho si Digong dyan po sa ICC, ginawan po ng paraan. Okay? Nakikinig doon ho sa mga balibalita, ano, mula sa mga sources na meron pong kinikilingan po makabida, no? Okay? At yun po ang nangyari. In-affirm ng Appeals Chamber po ng International Criminal Court kung ano man po yung naging desisyon po ng pre-trial chamber po, ano, mga kabida. Actually, matagal na po yung obserbasyon, ano, na hindi ho patas ang International Criminal Court, mga kabida, ano. Doon pa lang sa mga motions, no, na inihain po ng defense, okay, malinaw talaga doon, ano, na walang pag-asa ang defense, ano, para po paboran, mga kabida. Okay? Kahit na po maganda ang argumento po. Kasi ang sinisisi po ngayon, ano, lalong-lalo na po dito ko sa ilang mga Duterte supporters, mga kabida, ito hong si Attorney Kaufman at ang kanyang team, ano, kasi daw mahina. Okay? Mahina ang depensa, ang argumento, kaya halos lahat na lang po ng kanilang motion po makabida binasura po, ano, ng International Criminal Court, ano. Actually, sa totoo lang po, kahit gaano po kagaling, katindi yung argumento po, ano, kung mismo ang korte meron pong kinikilingan, wala hong bearing yung argumento na yon, ano. Okay? Hindi ho pakikinggan po ng korte, mga kabida, kung nagpapakita po ang korte na meron po silang bias. Kaya nga, meron pong mga insinuations po, ano, mga kabida, na iba na raw ito kung International Criminal Court po ngayon kumpara po dati, ano. Kasi ang ICC daw ngayon is political na, no, mga kabida. Hindi na po apolitical Okay? Kumbaga, nai-impluensyahan na po, ano, sa politika ito kung International Criminal Court. Yun din yung bansag po makabida, no, ni President Donald Trump sa kanila. Okay? Politics na raw ang nagpapaikot po dyan ho sa International Criminal Court. Kaya nga sinanction po ng US Okay? Dahil nagpapadala na po sa politika, no? At isa po sa mga biktima at ang biktima ho sa politika dyan po sa International Criminal Court
ay ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. No? So yun po. Hindi po maganda at nakakabahala po, no, na ang mga judges nakikinig na lang doon ho sa pinifeed na mga balita, no, sa kanila, mga kabida. Sa halip na magsasagawa ho sila ng kanilang sariling investigasyon in order to balance, ano, yung kanilang magiging desisyon po, mga kabida, no. Okay? Mantakin nyo, ha. Malinaw po. Matanda na po ang dating Pangulo, 80 years old na po yon. At saka malinaw po at alam po ng ICC po, mga kabida, na may sakit po ang dating Pangulo. Okay? Tapos for humanitarian consideration ay hindi po mapagbigyan, ano, mga kabida. Diba? They have done it many times in the past. Okay? Why can't they do it now? Okay? Kay Pangulong Duterte. Kasi po, iba si Digong, ano, mga kabida. Digong caught the attention of the world. Nakuha po niya yung attention po ng buong mundo, ano, doon ho sa kanyang pagka-aresto at pagdala ho sa kanya sa International Criminal Court. Kaya ayaw ho nilang pakawalan itong si Digong. Otherwise, magiging irrelevant na po ito pong International Criminal Court, mga kabida. Okay? So, as to meron bang pag-asa si Digong na makalabas? Slim yung chance po, mga kabida. No? Ang sabi po ni Attorney Kaufman na pag lumabas yung resulta po ng medical examination kay Digong, ano, at mag-positive, mga kabida, no? Meaning papabor ho kay Digong yung resulta, okay, baka meron pag chance daw, ano, na pwede ho nilang igiit yung interim release. Pero pag negative yung result, mga kabida, wala na po talagang chance, no? So, mabubulok na talaga sa kulungan ito hong si Digong hanggang siya po ay mag-expire, ano, mga kabida. Kasi po, patay ho sa average duration o years po sa mga kaso dyan sa International Criminal Court. Minsan inaabot daw ng 10 years pataas, ano, mga kabida. So, kung ganyan yung katagal, ano, yung kaso, do you think aabot pa si Digong dyan? Sa ngayon pa lang medyo hirap na po itong si Digong, ano, mga kabida. So most likely, baka hindi po niya maabutan yung 10 years, ano, na takbo po ng kaso, mga kabida, no. So most probably, dyan na po mamamatay si Digong sa loob mismo ng kanyang kulungan, ano, mga kabida. So, yun po, no? Sana maging patas po itong International Criminal Court, ano? Doon ho sa kanilang pag-handle po sa kaso po ni Digong, ano, mga kabida. Kung ano po yung merit, doon po sila magbabase sa kanilang desisyon sa merit. Hindi po sa kung ano-ano lang pong finifeed sa kanila o tinatanggap po nila, ano, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.